Welcome sa Hey Anime Sensei. Sa ibang dako ay kahit nasarapan ng dragon sa inihanda ng chef na isang tao ay hindi pa rin ito nakontento kaya dahil dito ay siya ang kinain nito at ganun rin sa dalawa niyang kasama. Natira na lamang ang tila isang bata kaya tinangkarin nitong kainin ang halimaw. Ang halimaw na ito na nagngangalang Temeragtaf ang namuno para wasakin ang lugar na utos ng kanilang Diyos kaya gumalaw na rin ang mga Dragon Slayer para ito ay pigilan. Dahil nakatulog si Ragna kaya nakuha siya ng mga ugat ng puno na isang kapangyarihan ng dragon kaya sinubukan siyang iligtas ni Leo ngunit kaagad naramdaman ni Ragna na mapapahamak ang batang babae kaya bigla siyang nagising at lumabas ang kanyang napakalakas na aura na naging sanhi para ang lahat ng mga gumagalaw na puno at ugat ay magyelo. Naramdaman rin ni Ragna ang presensya ni Temeragtaf kaya kaagad niya itong pinuntahan at sinundan naman siya ni Leo dahil nag-aalala ito sa kanya. Naiinis rin si Ragna habang papunta siya sa kinaroroonan ng dragon dahil siya ay nakatulog at nakampante ng maligtas ang batang babae kaya ito nangyari. Inatake kaagad ni Ragna ang halimaw nang siya ay makarating dito kaya nabitawan ng dragon ang hawak nitong babae. Dito na naisip ni Ragna na ang huling solusyon lamang para maiwasang mawala sa kanya ang lahat ay ubusin ang lahat ng dragon ngunit hindi siya sigurado kung magagawa niya ba ito dahil kahit ang kanyang future self ay hindi rin nagtagumpay. Dito na nagsalita ang batang babae kaya nang nakita ito ni Ragna ay kanya itong ikinagulat dahil ang babaeng ito ay kanyang nakikilala bilang si Crimson kaya inisip niya na lamang na hinahanap siya nito ngunit tila wala namang idea ang babae sa kanyang sinasabi. Kahit na ganito ay sinabi pa rin ni Ragna sa tinawag niyang Crimson na tulungan siya nitong paslangin ang lahat ng dragons habang ang babae naman ay nagkukunyari pang walang alam sa sinasabi ng kanyang kaharap na kahit sinabi ni Ragna ang kanyang alibay na siya si Elisa Yorkshire, isang 14 years old na lalaki mula sa isang farming village at siya ay nawawala dahil inatake ng mga dragons ang kanyang ari-arian na sinabi mismo sa kanya ng future Crimson. Sinabi rin ni Ragna na si Crimson ay isang first seat na dragon monarch nang tinangkapan nitong mag-deny at dagdag pa ng bida na siya ay dating ninuno ng Blood of the Wing at tinawag na isang traitor dahil sa tinangka niyang paslangin ang Dragon God. Pinaalam rin ni Ragna na ang future Crimson ang naglink sa kanyang future at present at nilipat mula sa kanyang future self ang kapangyarihan papunta sa present Ragna. Kahit na isang Dragon Monarch ay wala pa ring idea si Ragna kung bakit masyadong obsessed si Crimson na lipulin ang lahat ng dragon kabilang ang kanyang sarili. Ganun pa man ay parehas ng layunin si Ragna at Crimson at ito ay ang ubusin ang lahat ng dragon at kahit na hindi nagtagumpay ang kanilang mga future self ay umaasa si Ragna na sa pagkakataong ito na sila ay magtatagumpay. Pagkatapos ng lahat ay hindi pa rin basta-bastang nagtiwala si Crimson kaya nagkunyari siyang nagtampo kay Ragna sa kanyang mga sinabi na isa siyang lalaki at tinawag pa siyang dragon. Pagdating ni Leo ay nakabalik na rin ang galit na si Temeragtaf at inatake si Ragna ngunit pinakain lang ito ng bida ng kanyang aura kaya sumabog ang bundat na dragon habang seryosong nanonood si Crimson. Matapos matalo ng walang kahirap-hirap ang isang dragon ay hiniling ni Ragna kay Leo na dalhin ang mga taong nagpaiwan na tumawid ng border ngunit hindi pumayag si Leo dahil magpapaiwan si Ragna at ayaw nitong umalis nang hindi siya kasama. Dahil nagtataka ang batang si Leo kung bakit sinusubukan ni Ragna na iwanan siya kaya pinaalala ng binata ang sinabi nito sa kanya nang una silang nagkita na ang nangyari ay hindi kasalanan ni Ragna at ang mahihina ay mamamatay habang ang mga mas malalakas kesa sa mga dragons ay mabubuhay kaya sinabi rito ng batang Leo na hindi siya mamamatay dahil siya ay malakas. Dahil hindi gustong mawala ni Ragna ang batang babae kaya sinabi nito sa kanya na siya ay mahina at mamamatay lamang siya kung sila ay magkasama kaya dahil dito ay inatake na lamang bigla ni Leo ang binata ngunit hindi naman ito banta sa kanya kaya napatilapon ang batang babae nang tinulak ni Ragna ang espada nito palayo at dito na nagpaalam ang bida sa batang babae. Nagising na lamang si Leo na karga-karga ni Sykes na naglalakad para umalis sa city kasama ang natirang mga tao at sa hindi kalayuan ay pinapanood ito ni Ragna sa kanilang paglisan. Pagkatapos ay gusto na sanang umalis ni Crimson ngunit pinigilan siya ni Ragna habang patuloy naman ang pag-deny nito at sinabi pang mamamatay siya kapag nasanagan siya ng araw kung siya ay isang dragon ngunit sinabi naman ni Ragna na dahil nakapigil ang kanyang Dragon Monarch power ay wala itong magiging problema sa kanya. Patuloy pa ang pag-ayaw ng batang babae sa mga gusto ni Ragna at dumating rin sa point na nag-insist ito na siya ay babae talaga ngunit sinabi ni Ragna na kaya nitong baguhin ang kanyang edad at kasarian kahit kailan niya gusto ngunit hindi pa rin nakukuha ni Ragna ang tiwala ni Crimson.
Naalala ni Ragna ang sinabi ng Future Crimson na magsisimula lamang ang kwento kapag mag-cruise ang kanilang landas, ngunit pinaalala ng Dragon Monarch na hindi kaagad siya magtitiwala, kaya dahil dito ay sinabi ni Ragna ang mga kaya niyang gawin katulad ng marunong siyang magbasa at magsulat, marunong rin siyang magluto, maglinis, maglaba, manahi at iba pa para lamang makuha ang tiwala ni Crimson para kumampi ito sa kanya at magkasamang ubusin ang mga dragon. Ganun pa man ay tila mailap pa rin ang batang babae at hanggang nag-collapse na lamang si Ragna at nalaman ng batang babae na meron itong lagnat na naging sanhi para siya ay makatulog. Dito na ipinakita ang nangyari sa future na mismong si Crimson ang nagpakilala kay Ragna para magsanib puwersa, ngunit dahil isang Dragon Monarch si Crimson ay inatake ito ni Ragna, ngunit paulit-ulit naman itong nabubuhay na iba-iba ang itsura. Nagising si Ragna na hindi siya iniwan ni Crimson at dito ay kanyang napagtanto na hindi pa sanay ang kanyang katawan na makipaglaban gamit ang Silveran Battle Arts. Tinanong ni Crimson kung totoong sisirain ng mga dragon ang kaharian, kaya sinagot ito ni Ragna na oo, kaya kailangan na nilang tugisin ang mga Winged Monarch na namumuno sa mga dragon na napagtagumpayan ng kanilang future self mahigit 20 taon sa hinaharap. Dito ay nagtaka si Crimson kung bakit alam ng isang tao ang kanyang tunay na anyo, ngunit ganun pa man ay may natuklasan ito kay Ragna nang sinuri niya ito habang natutulog at nalaman na ang kanyang katawan at silver sword ay iisa, kaya dahil dito ay biglang nanabik si Crimson na gamitin ang bagong paraan para patayin ang mga dragons. Napansin ni Ragna na papunta sa direksyon ng mga taong lumikas ang grupo ng mga dragons, kaya sinundan niya ito kasama si Crimson at hinarap mag-isa ang mga dragon. Ginamit kaagad ni Ragna ang Silveran Battle Arts na naging sanhi para matalo kaagad ang dragon. Napunta sa mga kamay ni Crimson ang espada mula sa Battle Arts ni Ragna at dito ay kanyang nasuri na kahit ang second-rate na Dragon Hunter ay maaring mapatay ang Superior Dragon gamit ito, kaya parang nagkaroon ito ng masamang balak ng kanyang naisip na kung merong espada ang isang army na ganito at kung siya ang kumukontrol ng hukbong ito. Pagkatapos nito ay pinalabas ni Crimson mula sa kanyang tiyan ang kanyang servant na isang slime at bumalot sa natitirang mga dragons ang slime. Dito na rin pinakita ni Crimson ang kanyang totoong anyo sa harap ni Ragna at pagkatapos ay natunaw ang mga dragons nang inutusan niya ang kanyang mga kauri na tumahimik at mamatay dahil ang kanilang Panginoon ay nasa kanilang harapan. Pagkatapos ay binigyan ng lason ni Crimson si Ragna dahil handa na nitong tanggapin ang offer ng lalaki sa isang kondisyon, at ito ay kung iinumin niya ito para makasigurado ang Dragon Monarch na hindi magre-rebelde si Ragna sa kanya dahil pinaalam nito na banta para sa kanya ang kapangyarihan ng Dragon Hunter, ngunit ganun pa man ay kaagad ininom ng binata ang lason na walang kahit anumang pag-aalinlangan. Dito nalaman ni Crimson na gusto lamang protektahan ni Ragna ang mga bagay na nawala sa kanyang future self, kaya gusto niyang ubusin ang mga dragons. Nakikita ni Crimson na hindi pang isang bayani si Ragna, bagkus ito ay magandang kasangkapan, kaya gagamitin niya ito para ubusin ang 6 na bloodlines at pagkatapos ay ang Dragon God. Pagkatapos itong makamit ay pinaalam ni Crimson na siya naman ang patayin ni Ragna, at alam rin ito ng binata dahil sinabi na ito sa kanya ng Future Crimson.